Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Kamusta po kayo? Kamusta po yung maghapon natin? I hope medyo okay lang po tayo. Hindi ko alam kung nakapag-dinner na po kayo, pero kami ho ay mag-alas 6 pa lang ho, nagdi-dinner na po kami. Medyo maaga dahil nga mayroon pa tayong preparation para dito sa ating evening broadcast na alas 8. Salamat sa Panginoon dahil nagkita ho ulit tayo tonight. Ibig sabihin napakabuti ng Lord sa atin. Sana nga po ay ma-enjoy natin yung ating tatalakayin sa gabing ito. Maya-maya ho pag-uusapan natin yung 5 beses po tayo na nagsa-sign of the cross bilang Katoliko. Pag-usapan ho natin na mabilis yan pagkatapos po ng ating pag-uusapang talata sa Biblia. But before that, tayo po'y manalangin muna. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito, sa pribilehiyo po na ibinigay niyo sa amin upang pag-usapan ang Book of Genesis. Ano yung naging dahilan kung bakit nag-decide po kayo na magpagawa ng arko kay Noe? Gusto naming malaman ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos na pwede naming magamit sa aming panahon. At buksan niyo po ang aming isipan, Banal na Espiritu, sa oras na ito, sa tulong ng Blessed Virgin Mary, na maunawaan po namin ang salita ninyo, na magpapalakas sa amin, mag-encourage sa aming mabuhay bilang isang godly Catholic sa taon na ito. Dalahin po namin na yung gabay, yung pagpapala tonight, na sana ho kami ng mga anak ninyo ay magpapatuloy sa kabanalan at susubukan po namin sa biyaya ng Diyos na ang lahat ng papuri at pagsamba ay maibigay po namin sa inyo. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang oras na ito hanggang sa matapos. At gusto namin pagkatiwala sa inyo ang lahat ng papuri, Ama. Salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Mga kapatid, magandang gabi ho. Luzon, Visayas, Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kaparian dyan sa Cebu, sa buong puwersa po ng Diocese ng Bacolod sa panguna ng ating Bishop Patricio Buson. Maraming salamat po at sana ho mag-enjoy yung ating mga kaparian dyan sa Cebu sa kanilang taunang retreat. Alright, didiretso na ho ako. Didiretso na po ako muna dito sa sa mga dahilan kung bakit po tayo o kailan tayo dapat sa sign of the cross. Ito po ay galing sa Hugot Seminarista na aking nabasa. Opo. 5 times po tayo bilang Katoliko nag-aantanda. Now, every time we see a cross, mga kapatid, we are always reminded not only of the victory of Jesus over sin, but also of the love of Christ for us. That's why tayo po ay ini-encourage po tayo, o let us encourage one another, the mga fellow Catholics, to always bring with us rosaries, mission crosses, at iba pang mga types ng sacramentals that would remind us of Jesus' ultimate sacrifice. Sa isang banda, mga kapatid, tayo po ay nag-aantanda, nagsa-sign of the cross sa 5 pagkakataon. Kailan natin ito ginagawa bilang Katoliko? Number 1, during personal prayer. Nag-aantanda po tayo kapag tayo ay nagdadasal ng pribado. So ginagawa natin sa broadcast. Bago natin sabihin yung ating panalangin, yung ating intentions, nag-aantanda po tayo. We are invoking the Blessed Trinity, mga kapatid, before beginning something. Importante ho yan. During personal prayer. Lahat naman tayo ay merong panahon para manalangin at in-encourage po tayo ng simbahan na tayo ay regular na mananalangin. Magandang gabi, Bro Harvey Dakila Angke. Maraming salamat. Pangalawa, when passing a church.
Pagka ho, di ba, ang papansin nyo yung mga driver, di ba, pagka nagmamaneho yan sila, napapansin ko, pa ako'y sakay ng pampublikong bus o di kaya jeep, pagka ho natatapat ang driver doon sa simbahang Katoliko, nag-aantanda po eh. Ito po yung respeto natin bilang Katoliko. Of course, yung mga non-Catholics, marami silang sinasabi tungkol dyan. Pero wala tayong paki sa kanila, okay? Ang ating binibigyan ng focus ay yung mga kapatiran po natin. Mahalaga to sa atin. Nag-aantanda tayo, nag-sign of the cross tayo during personal prayer, that's number 1. Pangalawa, when passing at church. Maski saan ho tayo mapunta, bumabiyahe tayo o ikaw mismo nagmamaneho, nag-aantanda po tayo. Pangatlo, when you hear a siren. Yung ambulansya ho ba, pag naadun ka sa labas ng iyong bahay, narinig mo na may siren o sirena, opo, na ambulansya, alam naman natin, di ba, kung ano ibig sabihin nun. Nagmamadali sila na dalhin ng pasyente doon sa ospital para po mailigtas pa yung buhay. Of course, ang Diyos ang nagliligtas ng buhay, ang nag-i-extend ito. Pero tayo bilang Katoliko, meron tayong matik na yun sa atin eh. Pag may naririnig tayo ambulansya, may pasahero sa loob na probably nag-aagaw buhay. At probably Katoliko yung nandun. At tayo po ay nag-aantanda. Ano po ibig sabihin nun? Tayo nananalangin para doon sa pasyente na itinatakbo. Katoliko man yun o hindi. Pero yun ang ating ginagawa. Ika-4, when passing a cemetery. Pagka tayo ay dumadaan sa sementeryo, ugali ng mga Katoliko, noon pa man, nag-aantanda po tayo. Bilang panalangin po, doon sa mga namatay, probably yung mga nasa purgatorio, iniisip po natin yon. Pwede ho tayong actually mag-offer ng 1 minutong katahimikan para ho manalangin para sa mga napayapa nating mga kaibigan, mahal sa buhay. Now, it's good na kapag magandang practice po ito bilang Katoliko. Now, ika-5, pag may nakita po tayo aksidente, ba ikaw ay nagta-travel po kayo at may mga aksidente. Madalas ako nakakita na aksidente sa motor eh. Opo, dito sa Bacolod. Now, it's good na nag-aantanda po tayo para po yan protection doon sa mga taong nasasangkot doon sa insidente po na yon. Nakakita na ako na on the spot po talaga eh. On the spot, patay po talaga yung nagmamaneho ng motorsiklo. Duguan po talaga yun nandun sa may sa may floor, opo, sa may kalsada. Now, hindi tayo natutuwa pag may na-aksidente. Ano mang klase aksidente? Ito man ay head-on collision ng SUV at ng motorsiklo. Ito man ay aksidente sa himpapawid. Okay? Ito man ay aksidente sa dagat. Ang point natin, basta when we see any kinds of accident, panahon yung para manguros tayo. At tayo ay somehow nananalangin para po doon sa mga na-involved sa aksidente. So, isa po yung 5 na paraan na tayo po yung nag-aantanda bilang mga Katoliko. During personal prayer. Pangalawa, when passing a church. Pangatlo, when you hear a siren. Ika-4, when passing a cemetery. Ika-5, when you see an accident. Now, ito yung 5 mga paraan kung kailan tayo nag-aantanda. Now, kapag nagugulat ka, hindi ka dapat mag-antanda. Di ba? Pagka nagulat ka, ay hindi mo kailangan mag-antanda kasi hindi ho po pwede yun eh. Hindi kasi yan biro pag nag-sign of the cross ka. Opo, hindi siya biro. Huwag natin gawing kakatawanan po yan. At sana maging maingat po tayo kung kailan natin to ginagamit. I hope nakatulong sa atin ito. Mga kapatid, yung ating pinag-usapan, yan po ay galing sa Hugot Seminarista na ating nabasa na article na maganda ho na puntahan nyo yan. Mag-subscribe kayo dyan sa Hugot Seminarista. Marami po tayong malalaman ng mga bagay-bagay na makakatulong sa atin.
Alright, dadako na tayo sa ating pag-uusapan tonight. Tayo po ay nasa Genesis chapter 6, 5 to 8. Ito pong sabi, nung makita ni Lord ang sobrang excuse me po. Nung makita ni Lord na sobrang sama na ng mga tao sa mundo at palaging masama ang iniisip nila, nagsisi siya na create pa niya sila. Ang sakit-sakit noon para sa kanya. Sinabi niya, buburahin ko na sa mundo ang lahat ng taong create ko, pati ang mga hayop at ibon. Sana pala di ko na lang sila ginawa. Pero kay Noah natutuwa si Lord. Chapter 7, 1 to 5, sinabi ni Lord kay Noah, pumasok na kayo ng pamilya mo sa barko. Nakita ko na ikaw lang ang gumagawa ng tama sa mundo. Magdala ka ng 7 pares, lalaki at babae, naglahat ng malinis na hayop, pero 1 pares lang para dun sa di malinis. Magdala ka rin ng 7 pares ng bawat klase ng ibon. Gawin mo ito para makapagparami ulit sila sa mundo. 1 week mula ngayon, magpapaulan ako sa loob ng 40 days at 40 nights para mawala sa mundo ang lahat ng create ko. At ginawa nga ni Noah ang lahat ng iniutos sa kanya ni Lord. Verse 10. After 7 days, bumaha nga sa mundo. Mga kapatid, itong kwento na ito sa Lumang Tipan, dito po sa Genesis, in particular po sa chapter 6, makita natin dito na masyado na masama yung tao. Nakita rin natin dito ang Diyos, si Yahweh. Ang sabi lang ng Bible, napakasama na ng tao. Wala po silang iniisip na mabuti. Pero pag binasa mo yung context ng chapter 6 bago yung verse 5, doon sa mga naunang talata, sa talatang 2, na meron pong binabanggit dito na mga heavenly beings. Now, sino ba itong mga heavenly beings na ito? Probably ito yung mga fallen angels na nakipag-asawa doon sa mga mortal na tao. At naging resulta nito ay ang kanilang naging mga anak ay mga matatangkad na tao, mga higante. Opo. Sila yung mga malalakas sa panahon na yon. Tapos pagkatapos po nun, yung verse 5, binanggit na po na nang makita ni Lord na sobrang sama na ng mga tao sa mundo. At dito nga sabi sa talatang 6, nagsisi ang Diyos kung bakit niya pa-create yung tao. Now, ang Diyos ba ay nagsisisi katulad natin bilang tao? Yun po ba'y literal nagsisi siya? Ibig sabihin nagsisi siya, nagkamali siya. Pwede ba magkamali ang Diyos? Hindi ho pwede magkamali ang Diyos. Marahil ito lang ho yung napipiling salita sa Tagalog ng mga sumulat o nag-translate ng Biblia mula sa English papuntang Tagalog. At yung ginagamit kong Bible po rito ay Taglish. Ang purpose po nito, ito po ay gawa ng Philippine Bible Society. Ang purpose nito ay para sa mga millennials Kaya kung meron kayo opportunity, makita nyo to, makabili kayo nito. Para just to compare. Okay? Just to compare. Maganda yung salin Taglish. Ito'y patok na patok sa mga estudyante, sa mga millennials, even sa mga professionals natin. Kasi nga, mga sanay sa English, mga Inglesera, di ba? Tapos nagtatagalog din. Di ba gano'n naman ang mayaman Taglish ko magsalita, di ba? At medyo maarte pagka nagsasalita. Bagay sa kanila itong salin na ito ng
ng Biblia. Ang sabi ng Lord sa verse 7, buburahin ko na sa mundo ang lahat ng taong create ko, pati na ang mga hayop at ibon. Mga kapatid, ano yung nasa mind nyo kapag narinig nyo tong expression na ito? Buburahin ko sa mundo. Sa amin po sa Maynila, pagka ginamit mo yung salita na yan, papatayin. Imbis na gamitin mo na papatayin, ay buburahin ka sa mundo. Yun po yung isang gamit sa Maynila. Kapag sinabi ng tao na masyado ka ng maraming atraso sa akin, patong-patong na yung ginagawa mong di maganda, buburahin kita sa mundo. Instead of using papatayin kita, mas papagaanin yung paggamit. Buburahin kita sa mundo. Nangyari po ba yan? Yes. Nagkaroon ng baha. Pero bago nagkaroon ng baha ay binigyan ng instruction ng Diyos si Noah na gumawa ng arko. May naka-specify po yun eh. At yun po yung nangyari, 40 days and 40 nights umulan. Dito nga lang sa Bacolod eh. Naranasan namin yung talagang pagbaha dito. Inabot yung bahay namin eh. Kasi malapit kami sa creek, sa river. Opo. Yung bahay namin dito malapit doon at talagang lumutang eh. Lumutang po talaga eh. Pero sa medyo mababa po kasi itong lugar namin dito sa San Jose 1, sa Sumag. Maraming naapektuhan ito last year ng bumaha. Opo. Naglutangan yung gamit eh. Ito pa kayang 40 days and 40 nights na walang tigil yung ulan. Pantakin mo ha, 40 days and 40 nights ito. At buong mundo ito eh. Nagkaroon ng global talaga eh. Sabi ng Bible eh, yung bukal sa ilalim ng tubig, bumuka ho yun. At yung doon sa langit po eh, grabe yung buhos ng makakapal na ulan. Sa madaling salita, wala ho talagang possibility na makaligtas sa mga tao nung panahon na yon. Now, maraming interpretations so rito. May mga grupo ng mga theologians na hindi sila naniniwala na ito ay literal na nangyari. Baga para sa kanila ito ay paraan lang para maikwento yung pangyayari noong unang panahon. Opo. May mga conservative naman na naniniwala na ito ay literal na nangyari. Opo. Ngayon, kung saan man kayo dyan, kung yan man ay literal o hindi man siya literal, doon tayo sa gitna. Kunin natin yung general principle nito. Anong general principle? Galit ang Diyos sa masama. At pwede nating sabihin, dahil hindi natutuwa ang Diyos sa anumang kasamaan, pinaparusahan niya ito. Na marahil ay ang isa sa mga paraan ng Diyos ay ang kamatayang pisikal. Mapapansin niyo mga kapatid, dito sa salita ng Panginoon Diyos ay noong una, haba-haba ng buhay ng tao eh. Opo, ang haba-haba ng buhay ng tao. Pero nakita natin dahil nga ho ang kasalanan ay pumasok na sa sanlibutan dahil po sa ating unang mga magulang, si Adan saka si Eva, umikli na ho ang buhay. Opo. Doon po sa chapter 5, makikita po natin doon na si Adan ay umabot ng 800 years. Nagkaroon pa siya ng mga anak, pero sa talatang 5, ang sabi po doon, namatay siya sa edad na 930. Tapos sa talatang 6, si Seth, naging anak pa niya si Enos, nabuhay pa siya ng 807, nagkaroon pa na ibang mga anak. Tapos sa talatang 8, ang sabi, namatay siya sa edad na 912. Si Enos ay nung 90, nagkaroon ng anak na si Kenan. Tapos namatay din po siya sa edad na 905. Mapapansin nyo, medyo mahaba-haba ang buhay, pero yung salita na laging binabanggit, namatay siya.
namatay siya. Namatay siya. Ang hindi lang ho nakaranas ng physical death nung panahon na yon si Enoch kasi kinuha po siya ng Diyos. Namuhay siyang kasama ang Diyos tapos bigla siyang nawala kasi kinuha siya ng Diyos. Si Noah, nung 500 years old na si Noah, naging anak niya sina Shem, Ham at Japhet. Pero namatay din po siya. Hanggang sa bumaba ng bumaba yung edad ng tao. Mga kapatid, itong pangyayaring ito sa lumang tipan ay nagsisilbing babala ito sa ating panahon. Number 1, alam ng Diyos yung nangyayari sa paligid. Nasabi natin kaninang umaga sa ating ikadalawang episode na o segment na bumaba yung crime rate sa Pilipinas kumpara last year. At maganda po yun. Pero nung panahong ito, sabi ho ng author ng Genesis, masamang-masama po talaga yung tao. Yun ang nagbunsod upang ang Diyos ay i-wipe out lahat. Okay. Again, yung iba, tingin nila dito, masama ang Diyos sa lumang tipan. Opo. Pero kinukuha natin yung general principle ngayon na ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. At isa sa mga possibilities na pwedeng gawin ng Diyos bilang parusa sa kasalanan ng tao ay ang kamatayang pisikal. Opo. Ano pa yung pwede nating makita rito, mga kapatid? Makita natin dito yung mahalaga yung pagsunod. Kasi si Noah, nang siya'y inutusan ng Diyos na gumawa ng arko, sinunod niya po yun Ayun po sabi ng Bible Dahil sa kanyang pagsunod, naligtas ang kanyang buong pamilya. Pati yung ilang hayop na kasama dun sa arko. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon bilang Katoliko, mahalaga po yung ating pagsunod. Hindi lang tayo pananampalataya kay Kristo. Mali po yun. Pananampalataya na may kasamang pagsunod. Saan? Sa kalooban ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos para sa atin? Na tayo po ay laging nasa state of grace. Wala po tayo dun sa mortal sin. Na kapag ang pagdalo sa misa, seryosong bagay sa Katoliko dapat yan. Lalo na kapag linggo. Kung nagtatrabaho po kayo ng Monday to Saturday, sobra naman kayo kung pati linggo ninanakaw pa ninyo. Hindi ho siya po pwede. Yung linggo, at least, basic po yan yung linggo, para na yan sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Hindi naman tayo nire-require ng Bible na maghapon ka sa simbahan Ang misa natin, 1 oras lang po Normally, ang misa, 1 oras lang, kompleto na yan. Kompleto na po yan. At ang pinaka-highlights ng ating misa ay yung Liturgy of the Word at ang Eucharist. Unlike sa mga Protestante, ang kanilang pinakasentro, yung pulpito. Kasi nandun lang sila sa Word. Tayo sa Katoliko, ang pulpito natin nasa gilid. Ang nasa gitna, yung altar, sapagkat napaka-importante yun Liban sa Liturgy of the Word, ang pinaka-climax ng misa ay ang Eucharist. Yun ang pinakasentro. Yun ang pagkakataon na nagmiministeryo ang pare na kapag itinaas niya na yung ostya, kapag binless niya na po yan, nagkakaroon po ng pagbabago doon sa ostya po na yun at doon po sa wine.
it becomes the literal body and the literal blood of the Lord Jesus Christ. In other words, we are actually receiving the actual presence of the Lord Jesus Christ every time na dadalo tayo sa misa. Ganun kahalaga ang misa dapat sa Katoliko. Now, if you are Catholic, gaano ka kaseryoso sa pagdalo sa misa, mga kapatid? Yan ang isa sa mga kalooban ng Diyos sa atin. Meron tayong katapatan sa pagdalo. Iniiwasan natin hanggat maaari, malate tayo sa misa. Pag nagtatrabaho ka, iniiwasan mong malate, diba? Kasi bawas sweldo yun eh. Performance-wise yun eh. Pero pagdating sa misa, late ka na nga, nagpapasaway ka pa. Panay pang cellphone mo. Hindi ka nakatutok doon sa homily. Diba? Hindi pa tapos, nagmamadali ka ng umuwi. Di wag na lang ho kayo magsimba kung ganyan ang gagawin nyo. Di ho ba? Nakakahiya naman sa Lord yan. Sobra naman yan. 1 oras lang, di pa natin magawa. Ano pang kalooban ng Lord sa atin? Yung ayusin natin yung ating pamilya. If you are married, mahalaga kapatid, priority natin si Mrs. Opo. Kasi wala ka na may ibang kakampi. Partner mo lang eh. Yung mga anak mo later on, mag-aasawa din yan. Aalis yan sa bahay ninyo. Sinong maiwan? Di dalawa lang kayo. Sinong dyan, di ba? Magpapalakasan dyan. Ang bawat isa lang sa atin. So, mahalagang tutukan natin yon. Pangatlo, mahalaga din sa atin, involved tayo sa evangelization bilang Katoliko. Huwag tayong makontento tayo lang yung papunta sa langit later on. Dapat tignan mo rin yung kapatid mo na wala pang relasyon sa Panginoon, na kinakailangan siyang ma-involve sa simbahan ng ating Panginoon Diyos. May ganun kang desire. At syempre, hindi ka lang dapat titigil doon sa desire mo. Kailangan ikwento mo yung ebanghelyo. Ano lang naman hindi ka naman mamimilit bilang Katoliko. Hindi naman tayo Protestante na mamimilit Tayo will just invite others to join with us or to journey with us. Simpleng invitation lang sa kaibigan mo, bro. Follower ako ni Jesus. Would you like to come with me and let us journey together? Yun maganda Hindi po yung diba-dibati po sagot sa panahon natin Although may gumagawa niyan. Pero hindi yan ang inuutos ng Lord sa atin makipagdebate. Ang inuutos ng Lord sa atin to simply give an invitation to others to join with us a journey. Medyo malayo yung journey ito at hindi sa lahat ng pagkakataon maganda yung ating paglalakbay. May mga trials, may mga temptations dito, may mga challenges. Pero maganda nito, when you invite someone to journey with you, ang ganda po nun. Kasi natututo sila sa proseso. Mga kapatid, ang kaligtasan para sa atin, proseso. It is a process. May pananampalataya, pero hindi lang tayo by faith. Mahalaga sa atin yung obedience in every aspects ng buhay natin. Hindi rin ho tayo Bible alone. Tayo po ay 3 yung ating pinagkukunan ng otoridad. Ang sacred scripture, ang sacred tradition at ang magisterium. Itong 3 na ito ay kompleto tayo yung simbahan natin. Hindi mo lang siguro alam. Kaya nga kung siseryosohin mo ang pagiging Katoliko sa taon na ito, maraming pwede mangyari sa'yo. You will begin to experience, kapatid, yung breakthrough. Mahalaga to, ma-experience mo yung breakthrough. Ano ba yung breakthrough? Ito yung mga event sa buhay mo na naging victorious ka. Over temptation, sa relationship mo sa misis mo, sa mga anak mo, sa mga personal struggles mo, di ba? Pagka-breakthrough, for example, yung mga scientist natin, nakalikha sila ng talagang gamot sa cancer na hindi masyadong mahal, di ba?
breakthrough yun eh. Nakadiscover sila eh. Na sa atin bilang Katoliko ba, hindi tayo pwedeng magkaroon ng breakthrough sa ating hanap buhay, sa ating relationship, sa ating kapwa, sa ating Christian walk with Jesus? Mga kapatid, let me tell you this. Our priority is the Lord Jesus Christ. Dapat follower tayo ni Jesus. Kasi si Jesus model natin, perfect Diyos. Hindi tayo follower ng sino-sinong tao. Follower tayo dapat ni Jesus. At mag-invite tayo sa ibang mga tao, mga kaibigan natin. Of course, bago ka mag-invite sa iba na to journey with you, dapat yung buhay natin maayos. Kasi walang maniniwala sa iyo bilang Katoliko, walang sasama sa iyo sa journey kung hindi nila makita sa iyo yung pagiging seryoso mo. Paano ko join sa isang grupo na hindi malinaw ang direksyon? Paano ko join sa isang grupo na nagkakagulo? Paano ko join sa grupo na hindi nga seryoso eh? Ako, hindi ako basta jumo-join sa grupo pag alam ko medyo walang direksyon yan. Bye-bye. Kasi hindi ako sanay sa ganun eh. Nagsasayang ako ng panahon. Sa edad ko na to, 54, doon ako sa mga tao na seryoso. Maski na medyo bata pa sa akin yan, pero pag nakita ko na medyo bata pa yan, pero seryoso sa buhay pananampalataya yan, seryoso yan sa pag-aaral ng catechism, join ako dyan eh. Basta makita ko seryoso yan. Hindi yung palaro-laro. Ay ayaw natin yun eh. Gusto mo ba yung mga ganong sasamahan mo na palaro-laro, walang plano? Disorganized? Di ba hindi? Kasi kung sanay ka na organized kang tao, gusto mo sumama doon sa mga organized na tao. Kasi may impact yun sa atin pagdating sa buhay, pananampalataya. Mga kapatid, mahalaga po yan, yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano pa yung kalooban ng Diyos sa atin, mga kapatid? Sa inyo po ng mga nagtatrabaho, kalooban ng Diyos na maging honest po kayo sa trabaho nyo. Alam nyo naman yan pag sinabing honest. Nagbabayad po kayo ng tax ng maayos. Yung mga dinideclare ninyo, tama. Kung kayo po yung nagtatrabaho sa gobyerno, sakto yung pasok ninyo at hindi kayo umuwi ng alas 4 pa lang. Kung yung iba ay ginagawa yan na dishonest po sila, wag po kayo sumabay sa kanila kasi ang pinoprotektahan nyo, yung relationship nyo sa Panginoon, pangalawa yung testimony mo bilang Katoliko. Opo. Kasi dapat makita nila na honest po tayo sa mga dealings natin. Kung kayo po'y negosyante, importante po yan. Honest po kayo. Nag-i-issue po ba kayo ng resibo? Isa po yan sa mga problema ng mga negosyante. Minsan nagbibigay madalas akong nagre-request yan, especially kung 100 above 100 pesos yung binili ko. Hingi po ako ng resibo. Ayun, makikita ko kung honest yung may-ari nun eh. Pero yung iba, nagbibigay po ng hindi po resibo. Oo. Sabi ko, bakit ito? Wala ba kayong OR? Tapos nagbibiro nga ako sa kanila eh. Nagbabayad ba kayo ng tax? Tapos sabi nila sa akin, sir, hindi pa, kailan kayo magpapagawa? Kasi nasanay din yung mga tao na hindi nagdi-demand ng receipt. Nagdi-demand tayo ng receipt para makita natin yung honesty, di ba? Maski na sa simbahan, kapag ka nagdo-donate, di ba? Nagbibigay po ng resibo sa simbahan eh. Kasi nga, dumadaan sa scrutiny yung finances eh.
dapat medyo maayos doon, di ba? Oo. Alam nyo naman yan, sinasabi ko. Pero may mga pagkakataon na natetempang Katoliko na hindi maging honest po talaga. Now, konsyensya na lang po yon ng kapatid natin na Katoliko. Basta mahalaga po sa atin na nare-remind lang po tayo. Kasi yun po yung importante sa mga panahon na ito. Ano pa yung kalooban ng Diyos sa atin, mga kapatid? Mabuhay tayo ng maayos. Hindi po tayo nagsisimula ng gulo sa community. Hindi po tayo naghahamon ng away. Hindi tayo naglalasing. Okay? Marami po na nagpa-party, nasosobrahan po. Ang pinagbabawal po sa Bible yung paglalasing. Pero yung pag-inom, hindi ho binabawal sa Bible yan. At hindi ko rin ho ini-encourage yan sa mga Katoliko, no? May mga Katoliko na hindi talaga umiinom. May mga Katoliko na parang social drinker lang pag may okasyon. Importante yung pagpipigil pa rin sa sarili. And of course, yung testimony natin, babantayan natin yun eh. Opo. Alam nyo naman yung sinasabi ko. Nandun lang tayo sa balanse na pagkilos natin bilang mga Katoliko po. Kasi yung testimony natin, iniingatan po natin yon. Opo. Well, ang ating Diyos ba ay napakasamang Diyos? Kasi pag binasa to ng simpleng tao, yung Biblia rito, pasabihin niya, ang Diyos pala yung pumatay sa tao eh. Ibig sabihin, mamamatay tao ang Diyos. Kung babasahin mo nga naman sa Lumang Tipan, tila ganun yung makikita mo na napakabagsik ng Diyos pagdating sa kanyang sa kasalanan ng tao. Parang sa unang sipat mo doon sa Lumang Tipan, paano inilalarawan ang Diyos sa Lumang Tipan ay mabagsik na Diyos. At sa Bagong Tipan, mabuting Diyos. Kasi si Kristo na doon eh. Di ba sa Bagong Tipan? Sa Lumang Tipan, si Yahweh. Oo. Yung picture ng Diyos sa Lumang Tipan, para sa iba ay mabagsik na Diyos. Pero sa Bagong Tipan, sa katauhan ni Jesus Christ, mabait na Diyos. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay guide natin. Maganda po na seryosohin natin ito kasi marami tayong pwedeng makuhang mga prinsipyo. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang prinsipyo, galitan Diyos sa kasalanan. Yun yung prinsipyong pwede mong makuha dito. At hindi inaalaw ng Diyos ang kasalanan. Meron siyang ginagawa. Okay? Pangalawa, nakita natin sa buhay ni Noe, yung kanyang pagsunod doon sa utos. Yung ating 10 Commandments, yan po ay guide nating Katoliko. Guide po natin yan. But sadly, marami hong failure sa pagsunod dyan. Pero ibig ba sabihin niyang failure tayo, buburahin mo na sa Biblia yung 10 Commandments, yung Decalogue? Isusumpa mo na yung sarili mo kasi hindi mo magawa yung pamantayan na ibinigay? No, primarily, hindi naman ho binigay sa atin yan eh. Sa mga Israelites po yan eh. Now tayo bilang Katoliko, tinitignan ho natin yon bilang guide. Opo. Na kung sakaling tayo ay magkakamali dyan, meron tayong pari na pwedeng lapitan eh. Para mag-confess. Of course, yung mga kaibigan nating protestante, aangal po sila sa proseso na yan. Pero, again, sabi ko nga po sa inyo, hindi sila yung priority natin. Ang priority natin, yung ating sariling pananampalataya kay Kristo. Huwag natin silang pakinggan sa isang banda kasi nga iba yung kanilang interpretasyon sa salita ng Diyos.
Magkakagulo lang tayo pag in-entertain pa natin sila. Hayaan natin sila. Ako tingin ko diyan kaibigan ko pa rin eh. Pero pagdating sa interpretation, didi-discourage ko na yung kausap kong pastor. Brad, wag tayo mag-usap sa interpretation kasi hindi naman kayo makikinig. Maski na anong paliwanag, hindi kayo makikinig. Hindi ba't may problema ron? Pag hindi marunong makinig, ano ang basis ng pag-uusap natin kung hindi makikinig? Ang kino-question nila yung pananampalataya natin eh. Hindi nila makita yung loopholes nila eh. Ang lagi nilang bibirahin Katoliko eh, katulad mo. Kaya mahalaga sa atin, inaaral natin ang salita ng Diyos. Basta usapang kwentuhan na sa Biblia, huwag kayong paapekto sa kanila. Irespeto lang natin sila bilang mga kaibigan. Okay? Pero pag sila nanghihimasok na sa atin, dapat alam mo rin yung paano mo sasagutin yung panghihimasok nila. No? Mahilig sila manghimasok eh. Mga walang respeto sa privacy ng mga Katoliko. Opo. Yun po yung ayaw natin sa kanila. Yung walang respeto. Ipipilit nila yung paniniwala nila, ipalulunok nila sa Katoliko. Mali po yun. May sarili tayo eh. Ang sabi nga natin, in order for them to understand us, kailangan nilang maging Katoliko muna para lubusan nilang maintindihan. Kasi kung yung kanilang baggages idadalhin sa atin, hindi pwede tayo magkasundo. Hindi talaga. Maski na ako, hindi talaga. Pagka ipipilit yung Bible alone, sasabihin ko lang sa pastor, Brad, pasensya ka na ha, hindi ako Bible alone. Hindi ako Bible alone. Huwag mo ipilit yan. Hindi tayo magkakasundo dyan. Magkape na lang tayo. At pag-usapan natin yung ibang bagay. Hindi matatapos eh. Kapag ka ganun, hindi matatapos. Ang debate, hindi matatapos po yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi yan ang mabisang paraan para makumbinsi mo yung tao. Hindi ho debate. May tamang gamit yan, pero hindi ho yan yung sinasabi ng Ebanghelyo ni Kristo. Hindi po. Pakita natin yung buhay nating maayos para maniwala yung mga non-Catholic. Okay. Iba na palang Katoliko ngayon Nagle-level up na. Si Jesus Christ talaga yung sentro at ang salita ng Diyos O ba magtataka na sila? Baka na sila magtatanong na sa'yo minsan, ay, brad, anong meron? Bakit? Parang level up na kayo. Hindi katulad doon dati, pasimba-simba lang ngayon. Seryoso na kayo sa pananampalataya. Talagang halos lahat kayo nag-aaral ng Catechism of the Catholic Church. Ano nangyari? Mga kapatid, kung magtatanong sila, nakakatuwa yun sa isang banda. Pero yun ang hamon sa atin. Ang papel ni Brad Calix para alalayan yung mga Katoliko na mga natutulog sa pansitan. Na magising po kayo. 2025 na. Dapat yung buhay natin maayos. Opo. Pwede yun. Maging maayos ang buhay natin sa tulong ho ng ating Panginoon Diyos. Ganun lang po yan. Wag na po tayo mang-away ng mga protestante. Nakakapagod po yan. Huwag kayong makipagdebate. Nakakapagod po yan. Ang gawin na lang ho natin, tahimik lang tayo, dahan-dahan tayo namumuhay ng may kabanalan sa tulong ng Panginoon. Sinusundan natin ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Wala tayong inaargabyado. Huwag tayo masyado dyan makipag-away. Ako dinidiscourage ko kayo dyan makipagdebate. Hindi. Hindi yan ang sagot. Hindi po yan. Ang mga taong na-convert dahil sa debate, hindi ho tumatagal yan. Napahiya lang sila kaya sila mag-join sa simbahan Pero meron bang real conversion? Yun ang isa sa mga tanong natin dyan Nakita ba niya sarili niya sa harapan ng Diyos sa isang banda? O napahiya lang siya? Now, I'm not discounting yung debate per se. Hindi ho. Ang point ko dito, hindi yan ang paraan. Hindi yan. May gumagawa na niyan. Pabayaan natin sila kasi expert sila dyan. Pero tayo, simplihan lang natin ang buhay Katoliko.
Invite lang natin yung ibang mga non-Catholic friends to journey with us. Pero yung hamon, dapat yung buhay mo, talagang follower ka ni Jesus. Tandaan mo yan, pag hindi ka follower ni Jesus, malabong may sumama sa iyo sa journey. Tandaan mo, lalo na kung mga may pinag-aralan yan, hinahamon mo yung mga professional na to journey with you sa pananampalataya. Alam nila yan pag nag-aaral ka. Paano kung tatamad-tamad ka mag-aral, di ka nagbabasa ng Bible, hindi mo alam yung Catechism of the Catholic Church, hindi mo alam yung mga basics, yung mga fundamental, anong i-journey mo naman? Kasi magtatanong yan sa'yo Pag sumama sa journey yan, sasabihin sa'yo habang nagja-jogging yan, Brad, bakit pa kayo may confession? Anong meron habang nagja-jogging kayo? Ano yung sagot mo? Habang nagbabadminton kayo, nagpahinga kayo, Brad, ba't ba may pope kayo? Ba't ba ganun? Ba't may hierarchy kayo? Alam mo ba ipaliwanag yan? Kaya nga, huwag kayong basta mag-invite sa journey kung hindi mo alam yung basic. Patay tayo dyan. Mapapainom tuloy ako ng tubig sa inyo Dali lang Be sure kapatid, kapag nag-invite ka ng iba na magjo-journey sa'yo, alam mo yung basic. Kaya nga it will require yung disiplina on our part. Nagbabasa ka talaga ng Biblia. Diba sabi ko sa inyo? Ito basic ito na Biblia sa Katoliko May apocrypha to Bible natin to Meron ka niyan. Tapos meron ka nito. 500 pesos ito sa bookstore natin. Mag-invest ka dyan. Brad Calix, ang mahal naman yung 500 na yan. Nakabili ka nga ng cellphone na di kalidad. Tapos magre-reklamo ka sa 500. Ano ko ba? Okay ka lang? Kumakain ka nga sa restaurant nagbibigay ka pa ng tip Tapos magre-reklamo ka sa sinasabi ko na 500. Magkano ba yung gas mo? Di ba umabot ka na 1,000 sa gas? Hindi ka makabili nito? Now, basic yan. Dapat meron ka nito. 800 pages ito From cover to cover, mahigit. At pagka na-master mo laman ito, may sasagot ka sa kausap mo. Lalo na pagka may kasama nang nagjo-journey sa'yo. Brad, ano ba yung 7 sacraments? May idea ka rito Nandito yun ito yung 7 sacraments, Brad. Ayan. May kukwento ka na. 8:47, time check. Alright, announcement. Bago tayo tuluyan magwakas. Bukas si Apple she was invited sa DYAF 8:00. Suportahan natin siya sa panalangin at maging mabunga yung interview sa kanya. Sabi ko kaninang umaga sa broadcast, level up ka na. Sabi ko sa kanya. Tumatawa lang siya. Pag-pray si Apple, mga kapatid, bukas po maging maganda po yung interview sa kanya at ma-share niya ng maayos yung laman ng puso niya, no? Palagay ko, yung interview may kinalaman sa pananalangin po Hindi ko alam kasi doon naman kilala si Apple sa ministry na ganun sa prayer. So, pag-pray natin yon. Pangalawa, mga kapatid, nagpipray po si Brad Calix ng 1 hektarya sa Bacolod. Para saan po yung 1 hektarya? Para po yan doon sa pagtatayuan po ng chapel. Okay? Para po yan sa mga converted pastors. May mga pastor tayo rito na nandito. Napapakinggan nila to sinasabi ko. So, alam nila yan. Ang purpose niyan. At alam ko, sinishare na nila yan sa iba. Alam nila yung nangyayari kay Brad Calix. Kaya sila probably umaattend sa ating broadcast para malaman nila yung nangyayari sa akin.
Pangalawa, i-check nila yung aking sinasabi rito. Probably, yan ang mga reasons nila kaya sila nandito. At probably, yung iba naman ay may mga honest to goodness na rason sa kanilang puso. Nandito sila, nire-respeto nila yung kanilang dating kasamahang pastor. Kaya sila nandito. Ngayon, hindi ko alam kung ano talaga dyan yung pinaka-reason nila ba sila nandito sa broadcast. Pero ang mahalaga dito, honest tayo. Ito yung mga nangyayari, napapakinggan nila ito. At probably sinusulat pa yan nila. Gino-journal nila yan at probably pag-uusapan po nila yan sa kanilang grupo. I don't know. Yan lang po yung mga possibilities na nakikita ko ba sila nandito sa ating broadcast. Opo. Now, kailangan natin ng isang ektarya para po doon sa mga converted pastors. Papatayin ng chapel na siguro yung chapel is good for 100 people. Magpapatayo rin tayo dyan later on ng maliit na bahay para sa pamilya ko kasi doon kami magmumove. Okay? Yun po yung design yan. Mga kwarto ho doon sa mga magiging converted pastors at yung kanilang pamilya. And probably yung kalahati po niyan o yung 3/4 nung isang ektarya ay for livelihood purposes. Magtatanim kami dyan ng mga pwedeng itanim, papaya, etc. Mag-aalaga ng mga manok para sa livelihood, kung anong pwedeng gawin. Yun po yung purpose niyan, mga kapatid, sa isang ektaryang lupa. Now, pwedeng ibigay ng Lord yan etong second quarter. Pwedeng ibigay ng Lord yan sa third quarter. Kasi magse-celebrate po ako ng aking first year anniversary sa birthday ko mismo sa December 3. At yung ating plano, malayo pa, ay to invite itong mga kaibigan nating pastor para samahan ako sa aking birthday celebration. And Lord willing, meron ng lupa nung panahon na yan at dahan-dahan na po tayo nagpapagawa. Unahin po natin yung foundation yan and it will cost a lot. Materialis lang ho, it will cost millions of pesos. Hindi ko alam kung saan manggagaling yan. Wala akong idea, mga kapatid. Ang akin lang, ipinapasa ko sa inyo ang burden para at least manalangin tayo. Ayun ang gagawin natin. Mag-pray tayo para sa isang ektaryang lupa. Alam nyo na kung saan gagamitin yan. At kung bibigyan tayo ng lupa ng Lord, etong second quarter, hindi ko alam kung kailan niya bibigay yan. Discretion ni Lord yan eh. Okay? Baka ibigay niya sa atin yan sa birthday mismo natin sa December 3. Di meron tayong celebration dyan maski pa paano. Para maipagdasal natin. Pangalawa, kung nandiyan na yung lupa, mga kapatid, so kailangan natin gawin yan, babakuran po natin yan, yung 1 hektarya na yan. Yan ang gagawin natin. So sorbehin yan, babakuran yan. Pag nabakuran na po yan, delay down natin yung foundation yan and it will cost a lot. Mga kapatid, please invest para sa kingdom. At marami hong pwedeng gawin yan later on. Probably wala na ako sa lupa, may iba na ho na magtutuloy niyan. Praise the Lord. At least nasimulan po natin. Okay? Ang mahalaga lang po niyan, yun yung ating pinagdadasal sa mga panahon po na ito. Alright, bukas Lord willing magkikita tayo 6:00 ng umaga at pag-uusapan natin bukas ang sa ikalawang pag-uusap yung patungkol sa kalusugan po natin. Alamin natin mula sa ating pamahalaan, kumusta na yung health ng Pilipino? Paano tayo makakaiwas sa mga karamdaman? And probably sa pagtakbo ng panahon ay mag-i-invite ako ng mga kaibigan ko na may kinalaman sa pangkalusugan, mga kaibigan ko na doktor, mga nurse, para mag-explain sa atin nung ilang bagay patungkol sa pangkalusugan. At may kaibigan po tayo na psychologist, na pwede nating malaman sa kanila yung kahalagahan ng mental health. So bukas yun po yung ating topic. 6:30 po yan hanggang 7:00 ng umaga. Alright. Magandang gabi sa aking kasama dati sa Southern Baptist at isa sa mahuhusay na pastor po ng Southern Baptist, si Kuya Garvic Garcia. Kuya Garvic, magandang gabi po at God bless sa inyong
iglesia lokal, at kay ate ganun din, at sa inyong mga anak, at sa inyong mga co-pastors. Salamat, Pastor Garvic Garcia. Southern Baptist po yan at well-known ho yan na pastor sa denomination. Kay ganun din kay Pastor Mateo Abellar ng Church of Christ. Magandang gabi, bro. Pepito Barbon, maraming salamat. Kay Michelle Escalona, maraming salamat for joining. Sino pa? Ito po isa rin po sa mahusay po to, scholar po ito, at meron po itong training center, Bible center po dyan sa Iloilo, sa Guimaras, kung di ako nagkakamali, si Pastor Ramon Torres. Maraming salamat, Pastor Ramon, for joining po sa ating broadcast. Nagtuturo ho yan ng salita ng Panginoon Diyos at marami po siyang pwedeng ituro patungkol sa salita ng Diyos. Mga kaibigang pastor po yan sa iba't ibang grupo. I think parang Alliance or Foursquare si Pastor, hindi ako sure, pero yan po yung kanyang grupo. Kay Enteng Nare, maraming salamat bro, maraming salamat for joining. Elizabeth Bacnat, kay Atia Montejo, salamat po. Si Jason Yong, sabi niya, gandang gabi po maestro. Bigla akong natakot naman dyan sa title na maestro. Opo. Sabi niya rito, suggestion niya, maganda siguro mayroong quizzes about sa apologetics. Basic lang muna. Pwede po naman yan. Oo. Actually po sa grupo namin sa Catholic Faith Defenders ay may mga panukala po na magkaroon ng institute na talagang formal na pag-aaral, hindi basta-basta recruitment lang. Kasi maganda dumaan sa proseso yung mga Katolikong seryoso na magjo-join sa Catholic Faith Defenders kasi dinidefend yung faith eh. Hindi tayo nang-aaway ha. Dumidepensa lang tayo. Opo, yun po yung trabaho ng CFD. Hindi tayo nag-i-initiate ng away sa kalye. Mali po yun. Maganda po yung suggestion nyo. Jalpon Ruby bro, maraming salamat. Si Ramini Batang Bronze, maraming salamat po sa pag-join. Pastor Enel Palasol Gamolo, salamat for joining. Kay Jeannie Rason, salamat po. Sino pa ba? Si Rapet Abellar, salamat for joining. Kay Kulit, natatawa ako sa pangalan eh. Siguro kulot po siya at makulit. Yun lang po yung parang ano ko lang. Hindi ko lang kung totoo. Si Agaton Ray Alfante, salamat po. Magandang gabi mga kabrad. Kay Ami Jukino Sano, salamat. Alan Yaneta dyan sa Hungary, bro. Maraming salamat for joining. Si Ami ay nasa watching from Fuji, Japan. Maraming salamat po. Si Virgel Sangutan Ontas, watching from San Francisco, Agusan del Sur. Salamat kapatid sa pag-join. Si Corazon Gagi, salamat sa pag-share. Kay Brad Ang Cortez, watching from Bantayan, Kabangkalan. Sa aming mahusay, matalino na si George Isaac Quiles, ang sekretary po namin sa Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Maraming salamat, Bro George. Siya po yung responsableng tao na nag-upload lahat ng mga videos ni Kabrad sa ating YouTube channel sa State of Grace TV. Siya po yung tao behind po dyan sa pag-upload. Maraming salamat bro sa labor of love, George Isaac Maquiles. Kay Mariby Cabato Largo, maraming salamat po sa inyo. Kay Wenki, attorney, magandang gabi po. Salamat sa pag-join. Kaibigan natin to na Baptist, Fundamental Baptist. Attorney, salamat po sa pag-join. At kay Krisha Calix, ito po'y misis ng aking anak sa aking first marriage. Krisha, maraming salamat for joining ha. Mukhang nag-enjoy naman yung anak ko sa kanyang birthday kahapon. Salamat sa pag-asikaso sa kanya, Krisha. Kay Harvey Dakila Angke, ang aming Vice President sa CFD sa Diocese ng Bacolod.
at si Nilo Bonita. Maraming salamat. Sabi ni Nilo, good evening po Brad Calix, watching from Santa Rosa, Laguna. Alright. Kay Michelle Acohedo, maraming salamat. Joe Emperado, bro, maraming salamat. Ito po'y teacher. At si Ma'am Armida Decena. Maraming salamat, Ma'am, for watching. Alright, let's pray. Alas 8:59 na. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito. Nihiling po naming patuloy ang inyong tulong kay Santo Papa Francis. According po sa balita sa Vatican, na pa-recover naman po si Santo Papa. Wala po sa isang karamdaman. Kami po'y nagdadasal sa kanyang speedy recovery. Marami nag-aantay sa kanya sa Vatican na mga tao na bumibisita halos araw-araw. Pinagdadasal po namin ang kalooban nyo para sa kanya. Pagpalain nyo rin po ang mga kaparian sa buong diocese ng Bacolod na nasa Cebu ngayon hanggang Biyernes. Ingatan nyo po sila. Sana'y maging mabunga yung kanilang taunang retreat ng mga pare namin dito sa Diocese ng Bacolod. Pinagdadasal ko po ang interview ni Apple bukas sa DYAF sa aming station dito sa Bacolod. Papalain niyo po ang interview at maging maganda po ang takbo nito bukas. Nagdadasal po kami ng inyong kalooban para sa bawat isang nandito sa broadcast. Especially po yung mga kaibigan kong pastor, lalo na doon sa aking pinanggalingang grupo na Southern Baptist at nagre-represent ngayon si Kuya Garvic na isa po sa mga kinikilala ko na leader ng Southern Baptist. At maraming salamat sapagkat sila yung grupo na sa tingin ko tinanggap nila yung aking desisyon na maging Katoliko. Wala akong narinig na masama sa grupo na ito. At ako'y nagpapasalamat kasi bagamat ganun ang desisyon ko ay bukas pa rin sila para sa akin. At pinagpapasalamat ko tong grupo na ito. At patuloy niyo pong pagpapalain hindi lang Kuya Garvic sa kanyang pagpapastor, kundi yung pang mga kaibigan kong pastor dito na dumalo sa gabing ito. Lord, dalangin ko na ma-maintain ko yung relasyon ko sa mga pastor na ito na nandito. At tinihiling ko po na maging mas open pa yung relationship namin. Mas magiging deeper pa. Pinagdadasal ko po yung bawat isa ng mga Katoliko na kasama ko ngayon sa broadcast na dumalo. Samahan niyo po sila sa kanilang mga challenges in life, pangkalusugan, finances, sa emotion po namin, emotional aspect namin, sa aming parenting, sa aming mga anak, tulungan nyo kami na maging maayos ang aming buhay. May kasama kami rito sa labas ng bansa ng mga kapatiran. Tulungan nyo sila na bagamat sila ay mga OFW sa labas ng bansa, ay may panahon pa rin silang manalangin. Pagpapalain nyo kami sa gabing ito sa aming pagtulog. Mamaya bukas, magigising ho kami ng maayos sa inyong kalooban. Pinagkakatiwala po namin ang lahat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Josiah Calixto, anak, salamat. Jessa Moridas, kay Ordinaryong Katoliko, maraming salamat po sa pag-join. At sa lahat po ng mga kaibigan natin na naka-join tonight, pakishare po yung ating videos at supportahan po natin yung ating YouTube channel na State of Grace TV sa YouTube at encourage po natin yung iba na mag-subscribe din. Maraming salamat. I hope nakatulong po yung ating pinag-usapan sa gabing ito. Bukas, Lord willing ho, makikita ulit tayo sa ganap na alas 6 ng umaga hanggang alas 7. At sa pag-uusapan natin bukas, yung patungkol sa pangkalusugan. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.